Kasi dancer po ako eh. Nagsusyo kami ni Pepsi Paloma. All around po ako sa sayaw. Pwede ako sa model, pwede akong mag-perform sa mga yung nightclub, gano'n. Oo. Pepsi Paloma, yung mga kasama ni Pepsi Paloma, mga kababayan, hindi ka pwedeng sumama kung hindi sexy at maganda. Yung team ni Pepsi Paloma nung araw, nung kabataan namin, yan yung mga pinapanood namin. Pag sinabing Pepsi Paloma magpe-perform, talagang nagkandara pa yung mga bagets. Sir, Magandang hapon. magandang hapon din. Anong ginagawa mo dyan? Ito po, nag-ayos nitong kubo nga renovation at Saan ang bahay mo po ito? yung dati po ito. Ngayon, ito na. Ah, malaki na. Yayamanin. Hindi pa nga matapos mawa nito, pati yan. Sino po? Ako lang. Ikaw lang gumawa ng bahay mo? Opo. Bakit? Wala ka asawa? Mayroon po, pero mayroon naman din siya pong ini-extra ang trabaho at lingguhan. Ikaw gumawa mismo ng bahay mo na yan? Hindi pa nga natapos po eh. Paano nagawa ng isang babae yan? Ano po, nagpaalalay lang po ako ng lalaki sa pagpatayo ng poste. Oo, ang galing. Tapos nung naitayo ng poste, ako na lahat nagdiding. Mga ding-ding-ding-ding. Pati po ito, nung naipakat na namin. Saan ang pintuan nyo? Pwede pumasok? Pwede po. Pwede makituloy? Materialis sa loob po, hindi pa namin maayos-ayos na. Ano yun din sa... Ah, ito. Dito bahay nyo. Opo, dati po yan. Ba't nandyan ka sa bubong? Nag-trim po ako ng kakawati kasi umahampas na sa ano. Oo. Tapos baka mabagyo. Ano pangalan po ni nanay? Imagalbis po. Paano umakyat dyan? Pwede ba may pagkwentuhan? Opo, sige. Akyat din ako sa bubong? Bababa na lang po. Ah, bababa na lang si nanay. Sige na, ibaba ka kay. Hindi ako marunong umakyat sa bubong. Huwag kang umakyat, sir. Bakit? Ibalik kami dito at medyo pasanayan na lang siguro palakasan. Nay, magandang hapon. Pakilala lang kami. Opo. Kami po ay Team Daddy Frankie. Ay, salamat naman po. Pupunta kami dito para para mangumusta po sa inyo. Ito po, kahit naghihirap, nagtitiis pa rin po. Ganun ang buhay. Ano hanap buhay ni nanay? Naghango-hango po ng mga gulay doon sa kamag-anakan ko, nagtitinda sa baryo. Tapos, pag kumita naman po ng mga 300. Ano pangalan pala uli ni nanay? Imagalbis po. Ilan taon po kayo? 56 na po. Nag-aangkat kayo ng gulay. Opo, dito. Tapos iakyat ko sa barangay. Parang hanap buhay ko lang po. Ano yun? Buhat-buhat lang? Opo, sunong-sunong lang. Magkano na kinikita sa isang araw? 300 po. Nakakabili din ng bigas sa kaulam. Ay, isang araw? 300. Yung kaya ko lang sunod. Yung kaya, oo. Kasi Hirap. kung maabot naman din ng 50 kilos po o 60, medyo mahirapan ako. So, ilang kilo yung binubuhat mo na 32, 35, 37. Maximum na yun, yung 35, 37. Oo, mahirap. Tapos, mga halo-halo na po ng gulay yun. Tapos 2 kilometers po itong inaakyat ko hanggang baryo. Bundok-bundok. Mula dito hanggang baryo, 2 kilometers. Kaya yung katawan, slim, no? Hindi, ganun talaga pagka naglalakad lagi. Sabi nga nila pag gusto mong humaba ang buhay, maglakad ka ng mahaba everyday. Yan po. Kasi nung bata pa talaga ako po, nag-aaral pa ako hanggang elementary, mga grade 3, grade 4. Isa na rin po akong kinuha sa principal namin na isali sa marathon. Athletic din ako. Nay, kumunta kami dito para makikape. May kape ba dyan? Meron po kaso lang, kabila na lang tayo po sa kapatid ko. Hindi, gusto ko sa'yo. Nandun po ako nakikain muna sa... Ay, nakikikain ka sa kapatid mo. Opo, dahil kauwi ko lang nga po. Galing din ako sa trabaho. Doon na lang po, mayroon doon tayo ganun. Hindi, gusto ko sa bahay mo. Pwede pumasok sa bahay mo? Sige po, Gusto ko sa bahay mo. kunin ko lang muna po yung termos. Oh. Pasensya na po kay renovation. Yan mga kababayan, pasok tayo para makita natin tong bahay ni nanay. Dito kami sa kabundukan mga kababayan. Pinasyalan natin yung mga kababayan natin dito. At kasama natin si Kuya Michael, aka Boy Sardinas. Bro, samahan mo kami rito. Halika kuya. Tara, dito kayo. Medyo kalilipat ko lang talaga po. Okay lang. Okay lang ba? Dyan na lang po ang upo po. Dito. Opo, kasi medyo ang bahay ko na ipaano ko sa taas. Ano ba? Asan ang bahay sa taas? Ito po, yung... Oh, dito na tayo para medyo maluwag. Kasi lang gumawa Daddy Frankie. Oh? Siya lang. Dito, pasok kayo dito. Ako lang po. Dito, upo kayo rito. Sige po, masanay ka dito sa bundok. Hindi, sanay kami. Dito ka lang na, saan ka pupunta? Kunin ko lang po yung thermos, saka yung gamit. Nandito lang. Mga kababayan, tignan nyo yung buhay, buhay probinsya.
buhay bundok. Ayan, walang upo-upuan dito mga kababayan, puro kawayan lang na ginawang upuan. Kaya kayo mahiya, upo kayo, feel at home. No? Makikikapi lang kami dito mga kababayan. Ang higpit-higpit ng bakod doon sa kabila. Pagdating dito, butas pala. No? Pero masarap sa bundok. Kaya lang, may mga butas-butas yung lupa. Baka may ahas dyan. Sana si nanay. Nagsabi na makikikapi eh. Nanghiram na ng termo sa kapitbahay. Saan ang bahay mo talaga, Nay? Ito talaga po. Yung dati po ito. Ito siya. Oh. Oo. O, tapos ngayon, Ngayon ito na po dito sa taas. sa taas. Kasi lang po kwarto lang. Ano, ayun yung taas, VIP yun. Kwarto nyo. na yan Dito po. ka, Nay, upo ka dito. Kwarto na yan po. Kwarto nyo na yan. Tapos, habang ako lang nag-isa, naghahanap buhay dito lang. Ito yung pinakasala mo, Nay. Opo, tapos sabi ko sa kapatid ko, magpaluto na lang at dyan na lang ako kumakain. Nakikikain-kain ka. Nay, pwede ba idikit ko to sa'yo para magkakilala ng tayo ng gusto? Ano to? Ito ay pampaganda ng boses. Kaya idikit ko lang ha, para parehas tayo magandang boses. Sige po. Ayan. Huwag kang kabahan sa amin, Nay. Kami po ay walang balak na masama. Wala kami ibang intention. Kumbaga, nangumusta lang kami sa mga kababayan natin nandito sa bundok. At salamat nga po kay Kuya Michael na naanyayahan niya kami at tinuro niya kayo para pasyalan ng Team Daddy Frankie. Salamat naman po kung medyo makakatulong rin kayo sa amin ng mga mahirap po kasi sa totoo lang po kayo lang yata ang lumalapit sa amin na mahihirap na tumutulong. Wala na akong nakitang iba kundi si Kuya Michael at saka kayo. Gaano ba kahirap ang pinagdadaanan ni Nanay ngayon? Pwede ba naming marinig yung kwento ng buhay mo? Mahirap talaga po, lalo nang nag-iisa lang ako, wala akong maasahang lalaki at nakakasama. Pero may asawa ka. Oo nga po, pero Sige, Nay. Okay, Yes, sige. Kwento mo nga sa akin kung gaano kahirap ang buhay dito. ganito po. Pakilala ka muna, Nay, para makilala ka ng mga viewers. Nga pala, Nay, nagbibideo kami. Okay lang, ang video ito i-upload ko sa YouTube. Sige po. Okay lang, sige. Sa totoo lang po, ako'y may isang asawa. Bisaya siya, taga Negros. Ang problema lang po kaysa 1993 kami nagsama, mga ilang years na yun. We have 30 years na siguro mahigit. Ang problema lang po kasi, siya po yung tawag nung, para bang wala siyang pakialam sa buhay, ang gusto niya, ako lang ang maghanap buhay at lahat-lahat ng pangangailangan sa kanya at sa pamamahay namin, siyempre mag-asawa na kayo. Ang gusto niya, ako lang ang sumasagot. Yung parang nagsawa na rin siguro po ako, kaya parang gusto ko sa kanya umiksit na. Oo. Sa magpo 40 years kaming nagsama mula nung umpisa. Pero kasal, dito na kami nakasal po sa barangay lang. Siya po yung, anong tawag nung lalaki nga, para bang wala siyang sa... Batugan ang tawag doon. Yun na nga siguro siya. Ay, ayaw magtrabaho. Babae pinagtrabaho eh. Irresponsable siya. Ano pangalan niya? Jonathan Bakilta po. Nagtatrabaho po siya. Kuya Jonathan Batugan? Bakilta. Akala ko Batugan. Ayun na nga po, sir. Sige, Nay, kwento mo nga. Ngayon Ba't po, naiiyak na si Nanay? Ngayon po, sir, kaya naglakas loob na lang akong humiwalay sa kanya dahil hindi na kaya po, sir, yung ginagawa niya sa akin na parang ako na nga babae, ako pa rin ang lalaki. Oo. Kahit wala kaming anak sana. Dapat kung may sideline mo lang siya, Mrs., kunin mo to para makabili mo lang tayo ng pangangailangan natin. Hindi po, tinataguan niya ako ng pera. At alam mo, nahuhuli ko po sa kanya, babae. Pero wala kayong anak? Wala po. Pero nahuhulihan mo siya babae? Opo. So, nagpalit ka ng asawa ngayon? Hindi pa rin po. Hindi pa rin. Ayaw ko na pong mag-asawa kung pwede lang dahil mahirap ang may asawa, parang isang sagabal sa isipan. Nasaan na siya ngayon? Nandun po siya nangamuhan, nagkaroon siya ng maliit na site na binabantayan. Pero kung minsan-minsan binibisita niya ako, pero para bang wala na rin sa akin, parang friends na lang kami. Friends na lang. So, ibig sabihin, dalaga ka ngayon?
Dalagang dala na po. Dalagang dala. Habang may buhay, may pag-asa. Aywan ko lang, Di ba? sir, Kung hindi tayo naging matagumpay sa una, sa pangalawa, laban lang, hanggang pangatlo, pangapat, hanggang masumpungan natin yung kaginhawaan at kaligayahan. malabo na siguro sa akin mangyari yan, sir, dahil mula nang nag-aral ako noon at nabigo ako dahil maagang nawala ang magulang namin. Apat lang kaming magkapatid. Parang naisipan ko na nga, ang hirap pala pumasok ng buhay na may asawa. Ayaw ko na mag-asawa ulit. Bakit? Ayaw ko na. Tama na sa akin yung ganito na lang, sir. Mabubuhay tayo sa mundo nga. Kahit mahirap ba? Opo. Kung titiis na lang po. Patawag na lang kay Lord. Ganun na lang ginagawa ko po. Bakit paano mo nasabing mahirap pumasok sa buhay may asawa? Bakit? Mahirap po kasi di mo masabi po nga. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ka lang sinuwerte siguro kay sa una. Siguro po. Aywan ko lang po kung umibig pa. Hindi ko lang alam. Oh, hindi! Habang may buhay, may pag-ibig, hanggat tumitibok yung puso natin. Para bang masabi ko na, sir, nga, inisperada na rin ako. Kasi sa edad ko ba rin na ito. Ano pangalan ng asawa mo na yun? Jonathan. Jonathan. Tapos ikaw, anong pangalan mo po? Emma Galvez po sa Emma. 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 Tapos, pag mag-aasawa, kailangan idadaan mo rin sa pungsoy. Lahat, sir, ginagawa ko na, sir, Medyo nagkamali ka. Siguro. Kasi si Emma tapos nasa unahan, letter J, Jonathan. Hindi tugma. Pag mag-aasawa ka na, Emma, kalapit niya mga letter M, Marlon, Michael, yung mga ganon. Si nanay, ako kausap niya, doon lagi nakatingin kay Kuya Michael. Bakit ba? Hindi na po, hindi. Nahiya. Kung siguro po kunin natin sa insakto, no? Nay, pasensya ka na. Ginujoke lang kita kasi ayaw kong malungkot. Naiiyak si nanay mga kababayan. Ako po, sir, sabihin ko na sa inyo ang totoo, Oh. Mr. Kubyudo. May 4 na anak. Yun lagi niyang pinagmalaki sa akin. Kaya sabi ko, wala man lang tayong anak. Tanggapin ko Opo. ang guhit ng palad ko. Kung ito may kapalaran ko na ibinigay sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon po, kahit nag-iisa ko, nakikita pa rin sa bumarangay dito, ang paghihirap ko, pagtitiis ko sa pagtitinda-tinda ng gulay para mabuhay lang ako. Kung makabinta ako, nakakabili ako ng pangangailangan. Kung minsan naman ay parang nadadaan din ako sa libangan. Pero hindi naman lagi-lagi po. Pag minsan-minsan lang naman. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, ay ganito palang buhay ng tao habang namumuhay. Basta ang hinihiling ko sa Panginoon po, ibigay lang niya sa akin lagi ang lakas ko at aabutin ko yung edad sa hangganan nga kung hanggang saan ang ibigay niya. Tatanggap. Pero wala ka talagang anak, Nay. Wala po. Pero marami na po akong apo sa side na ng kapatid ko. Nasa mga 50 na. Ba't hindi ka man lang nagkaroon ng anak kahit isa? Ako po ang ayaw po. Natatakot po ako. Bakit? Ipit ma lang po ang mattress ko. Ayaw ko na magpahilot kasi irresponsible nga po yung asawa ko. Ako lang inaasahan. Tapos yung sarili niyang pera, hindi ko alam kung saan nagpupunta. Kasi may mga anak din siya sa probinsya. Hindi ko alam kung ipinadala niya ng... O baka doon niya binigay? Nililihim lang. Oo. Sana binigyan mo siya ng isang anak man lang para mayroon siyang suportahan sa'yo. Kung bibigyan ko siya, sir, isang sakit sa ulo ko pa rin. Bakit? Kasi ang iniisip ko, hindi na nga po mag-asikaso sa pangangailangan namin sa pang-araw-araw, lalo na kaya kung may anak ako, di ako naman ang kawawa nito, hila-hila ko na rin yung isa kong paa. Pero, Para itaguyod ko yung anak ko dahil kilala ko talaga po. Hindi pala lahat ng tao may sariling prinsipyo at isip na maawa sa asawa. Ang sabi nga nila, bakit daw hindi ako lumapit? Sabi ko, hindi na po. Ayaw ko nang may tao pang madamay sa problema. Pero Nay, may tanong ako sa'yo. Be honest tayo. Siyempre, nakikita ko, may hikaw, dala-dalawa. Sa mga apo ko to po. Ang daming kwentas. Paano pag may manligaw sa'yo? Wag lang muna po. Friends lang muna kami. Daan muna sa friends. Di ba? O wag mong isarado yung puso mo kasi habang may buhay, may pag-asa. Di ba? Dahil lang siguro po sa nasubukan kong trauma sa sitwasyon sa pag-aasawa ko, siguro hindi muna ako papasok po. Friends lang muna kami kung pwede. Okay. Friends lang talaga. Sa bagay, dyan naman magsisimula eh. Friend muna, kaibigan. Ayun na nga po. Di ba? Anong malay mo? Oo. Sa kabaitan niya, lalambot ang loob ko sa kanya. Di man natin alam. Hindi na kung sabi mong medyo
Ano, hirap di maghanap ka ng iba? Hindi na po. Ha? Parang sa ngayon na bago pang nangyari sa akin, parang malabo pa po. Ayaw ko pa siguro. Kasi ang iniisip ko, sa hirap ba rin ng buhay at dinanas ko, ipapasukin ko kaagad yung mga ganun-ganun. Huwag na muna po. Ang nasa isip ko ngayon, mabuhay, maghanap buhay, mamuhay ng marangal, at kahit sa hirap, kahit anong trabaho, basta kahit pahirapan, gagawin ko, basta kaya ko lang. Yun lang masasabi ko. Kasi mahirap man pasukin yung hindi mo kaya, tapos pinakita mo sa tao nga, oh ganito ganyan, kaya ko yan, yun pala hindi mo kaya. Opo. Kaya gumawa lang po ako sa tama. Ako, para masama sa content natin nung kay nanay, yung storya niya. Si nanay po ay dating dancer at napakagaling ng modelo. Ay, ganun. Napakagaling lumampa niyan, napakagaling din kumanta. Yun pala, yun ang talent mo. Ano po, dati po, Sino yung kasama mo na artista dati? Yung sabi kinuha po ako sa original cinema, bakla po yung producer. Kaso na nagkataon po nga, nagsusyo kami ni, sinong artista yon, yung habang buhok, yung kapalit ni Pepsi Paloma. Ngayon po, si Paloma. hindi ko na pasukan po yung pagkuha nila sa akin ng Miss Calendar noon. Kaya gusto nung producer, ipasok ako sa Miss Calendar bago ako kunin na isama sa ano, para maano ko sa artista. Oo. Ngayon po, itong nangyari po sa akin, kasi dancer po ako eh. Oh. All around po ako sa sayaw. Pwede ako sa model, pwede akong mag-perform sa mga yung nightclub, gano'n. Oo. Hindi po sa mga ano ng customer. Dalaga po ako, pero ang nasabi ko naman sa sarili ko, para bang hindi ko na maharap siguro din ang trabaho ko. Kaya nung oras na yun, hindi ko napuntahan. Kilala po ako ng producer ng original cinema. Bakla po yun. Sino mga artista na kasama mo na eh? Si Pepsi Paloma. Pepsi Paloma. Kung saan kami po noon nag-intermission sa Pulse Disco, dito sa Tropical, sa Pambuli Restaurant. Ang dami na naming nasayawan po nga mga nightclub. Pero isang oras lang po kami, every 12 o'clock lang. Ganun. Magkano kita nun? Pagkano? Mura pa po noon, mga year 80s, mura pang sweldo namin. Pero mo sa 12,000, ilang kami maghati noon, 12. Pero malaking pera na yon, yung 12,000. Opo, mahalaga talaga ang pera po noon.